Yo! Kumusta mga kahamis? Welcome back to Kahamis Vlogs, ang tambayan ng mga kwentong kwela, life adventures, at makabuluhang educational updates. Dito, hindi ka lang matatawa, matututo ka rin. Kaya kung hanap mo ay DepEd News, teacher tips, real talk, at good vibes, tama ang pinuntahan mo. Don't forget to like, share, and subscribe. Dahil sa Kahamis Vlogs, ang bawat viewer, kahamazing. Kahamis Vlogs, sa'yo laging totoo, nagbibigay ng update. Never fake, laging buo sa Department of Education. Say my say, kwento ng mga pagbabago, walang paya, always on display. Real talk sa mga issue, hindi nagtatago, binubuksan ng mga mata sa lahat. Mga guro ng bayan, makinig ka. May malaking pagbabago sa qualification standards ng ating teaching positions. Alin ang mas pabor sa atin? Ang dating patakaran o ang bago? DepEd Qualification Standards, old versus new guidelines. Alin ang mas makatao at makaguro? Ngayong 2025, inilabas ng Department of Education ang bagong DepEd Order Number 019 Series of 2025 na nagsasaad ng mga qualification standards ng teacher, master teacher, at maging school principal. Ito ay kasunod ng Executive Order Number 174 o yung Expanded Career Progression System para sa mga guro. Okay, andito na nga tayo sa ating computer. At ngayon, pag-uusapan natin ang old order, which is DepEd Order Number 020, Series of 2024, inilabas to last year, at versus DepEd Order Number 019, Series of 2025, na inilabas pa lang to mga ilang araw ang nakakaraan. So ito ang qualification standards for teaching and school principals positions. Bakit may pagbabago? Sabi ng DepEd, bakit daw nila binago? Dahil masyadong position-based. Hindi nabibigyan ng pantay na tsansa ang mga aplikanteng galing sa labas ng DepEd. At hindi align ang QS o Quality Standards. May entry level daw na hindi makapag-apply sa mas mataas na posisyon kahit related ito. At pangatlo, generalized ang standards. Kaya may job mismatch. At hindi akma ang kakayahan sa posisyon. Well, nung unang lumabas yung lumang QS sa ating career progression, yun din yung napansin ko. Yung pagiging general ng standards. Masyadong malawak yung sakop ng standards at medyo may mga kalituhan dun sa standard. Yung old QS daw ay sarado para sa iba. Limitado ang galaw ng quality standards. So, ano ang mga bago? Okay? So, ito na yung nakapaloob doon sa DepEd Order number 019, Series of 2025. Yung lumabas pa lang yung mga nakaraang araw. Sa bagong guidelines, mas malinaw, mas inclusive, at mas competency-based na ang mga qualification standards. Halimbawa doon, Teacher 4 to Teacher 7. Sa old order, nag-focus po siya sa PPST indicators plus COIs and COIs performances. Makikita nyo doon, ilan ba yung mga PPST indicators na kailangan niya? Classroom observable indicators at maging yung non-classroom observable indicators. At sa tingin ko, isa ito sa hakbang na ginawa nila upang ma-address nila yung standards na hinihingi doon sa old DepEd order. Dahil doon, makikita natin na meron pa doon, hinihingi pa doon yung portfolio. Meron pa doong portfolio, may mga annotation pang kailangan, which is sabi nga ng Department of Education na hindi na po kailangan ang anumang portfolio ng mga guro. Ang kailangan na lang natin ay ang ating IPCRF at yung mga tools na ginamit para tayo ay ma-observe or makita yung ating performance. Sa bago po, ay nakalagay po talaga doon kung ano ba yung mga qualification. Ang kailangan daw sa Teacher 4 to Teacher 7 ay 18 professional education units para sa non-education. Para sa non-education, ibig sabihin, hindi ka graduate ng education, hindi ka graduate ng bachelor degree on elementary or secondary education. Ikaw ay kumuha lang ng mga methods or units para makuha mo yung professional education unit. Pwede kang mag-apply as long as pasado ka po sa licensure examination for teachers at meron kang RA 1080 na kung tawagin. At meron ka din pong 3 to 4 years teaching experience training. So doon sa mga outside the DepEd, siguro pwede na dito kahit yung mga galing ka ng private school, matagal kang nagtatrabaho sa private school,
pwede kang mag-apply as long as you have this qualification standard, 3 to 4 years teaching experience training. And syempre, 16 to 32 hours of CPPD o Career Progression Program ng NEAP. Ito yung madami ngayong teacher. Kaya pag binigyan kayo ng opportunity, yung binigyan kayo ng chance na maka-avail nitong free online training ng NEAP, i-grab po ninyo yung opportunity kasi ito po yung sagot dito. Kailangan po natin ito, yung tinatawag nilang CPPD. Ngayon, meron tayong tinatawag yung intake 1 na tapos na ata, yung intake 2 via LinkedIn. So, ganon. At via LMS o yung tinatawag nating Learning Management System ng DepEd. I-grab po natin yon. Huwag po natin palampasin kasi kailangan po natin yan for future promotion. Halimbawa din, Master Teachers 5. Ang old niya ay nakadepende sa PPST-based evaluation with distinguished indicators. Hindi lang po ito sa Master Teacher 5. Ito din po ay sa lahat ng Master Teacher 1, Master Teacher 2. Ganito din po halos yung kanilang qualification. Pero dahil hindi na po natin iisa-isahin, halimbawa po natin itong Master Teacher 5. So sa old po ay nakadepende po siya sa indicators na makikita sa PPST, yung COI and NCOI. So ngayon po, ang sabi po ng bagong DepEd order, ang Master Teacher po, halimbawa, mag-a-apply ka ng Master Teacher 1, kailangan po, ikaw po ay graduate ng Master's degree. Hindi po dyan pwede yung CAR po lamang. Hindi po pwede dyan yung undergraduate. Kailangan po, ikaw po talaga ay graduate ng Master's degree. So kung gusto mo pong mag-apply as a Master Teachers, kailangan mo po munang tapusin at makapag-thesis at makagraduate po sa iyong piniling major, Master of Arts in Education. Dapat meron ka daw pong 5 years of teaching experience at may training ka po na 40 hours of face-to-face training or CPPD. Palaging nababanggit po yan yung CPPD ng NEAP. At mas malinaw at structured ang qualification ngayon. Itong DepEd Order number 019, Series of 2025. Kaya mas madali po nating maiintindihan at madali nating maipapaintindi sa ating mga aplikante kung ano ba yung mga qualification standard ng bawat posisyon na ating kina-applyan. Ito po, meron tayo dito sample ng old order at saka nung new order. So sa Teacher 4 po, last year, sabi nila, BPST-based. Ito yung mga minimum qualification standards nila. Titingnan lang yung COI mo, yung NCOI mo, yung IPCRF mo, kung ikaw ba satisfactory, very satisfactory, or outstanding. So, ganun na yon. But now, kailangan mo ng 3 years experience plus 16 hours ng training or CPPD. Yun po yung pagbabago. Malaki po yung pagbabago, di ba? Dati po kasi, kung ang pagbabasihan lang po natin, hindi naman ikakaila, lalo na sa lahat ng mga kapwa guro, na minsan dito, pagdating po dito sa COI at NCOI, pwede po dyan taasan. Nakadepende po sa school head, sa principal, kung tataasan niya ito o bababaan ka. Paano kung may hindi kayo pagkakaunawaan ng principal mo, ibababaan yung grade mo, di ba? Hindi naman yun kakaila natin. Nangyayari yun sa sistema. By shifting to this new DepEd order, mas klaro na to. Ebidensya ang kailangan, di ba? 3 years experience at plus 16 hours of training or CPPD. Papakita mo yung mga certification mo, walang magagawa sila kung gusto mo mag-apply. Sa Teacher 5 naman, PPST, dapat outstanding ka daw. So, the same, meron kang 3 years experience at hindi na dito 16 hours. 24 hours of training na ang hinihingi or CPPD under NEAP. And kung Master Teacher 1 ka naman, dati, hinihingi yung 21 COIs. Outstanding ka dapat sa 21 indicators na yon. Ngayon, hindi na. Dapat 5 years ang experience mo plus 24 hours or CPPD. So, Master Teacher 5, dati bago. Wala naman kasing Master Teacher 5 dati, di ba? Ito yung bago na position under career progression. Pero, ngayon, ang kailangan sa kanyang requirement is 5 years experience plus 40 hours or CPPD. Dapat naka 40 hours ka ng training. Pag meron ka nun at qualified ka, yes, of course, you are qualified. You can apply for that position. Yun ang kinaganda nitong bagong DepEd order. Pero, papasok po dito, hindi naman po ito basta-basta pwede ka na mag-apply. Tingnan po natin kung i-acknowledge po sa Civil Service Commission, yung tinatawag po nilang quantum leap hanggang 3 rank yung i-allow nila. Alamin natin kung, halimbawa, Teacher 2 ka, pwede ka mag-apply dito sa Master Teacher 1 kasi graduate ka naman, di ba? Marami na ngayong mga Teacher 2, Teacher 3 na graduate ng Master Teacher. If you are qualified at may papeles ka, tingnan natin kung i-allow ng Civil Service Commission kung pwede kang mag-apply po dyan. Pero base sa aking pagkakaunawa, I think
pwede. Kasi nga, i-allowed nga nila yung outside the Department of Education, tama? So, paano naman yung internal applicants na nasa loob na ng Department of Education gustong tumaas? Sana hindi tayo maging barrier sa ating promotion kasi qualified naman tayo. Sana hindi maging barrier yung 3-rank quantum leap ng Civil Service Commission. Sana lang. Mga key features ng 2025 qualification standard. Ito po yung training residency. Dapat ay within the last 5 years. Ulitin ko dapat ay within the last 5 years ang training mo. Kaya kung matagal ka nang hindi umaattend ng Learning and Develop, LN, oras na para mag-upskill. Wag na natin, iwasan na natin yung hindi na ako mag-attend ng mga training kasi matanda na ako, old na ako. Well, kung gusto mo nang mag-retire sa ganyang position, okay lang naman, siguro, di ba? Pero if you are looking forward na at least makapag-retire ka, madagdagan kahit 2 rank yung rango mo or yung position mo, alisin mo na yung ganong notion. Mag-upskill ka kahit yung CPPD lang ng NEYAP kasi online yun Hindi ka na kailangan kung talagang medyo may edad ka na isang guro. Ito ay pwede mong gawin sa loob ng iyong bahay. Ito ay homeschooling na kung tawagin. Parang online learning through LinkedIn or LMS or yung Learning Management System. So, pwede yon. CPPD option. Dati, lahat lang 20 hours of training, puro training. Kailangan pa natin magbayad ng napakamahal, di ba? Kailangan pa natin magbayad ng mga libo-libo doon sa mga private organizer, or private group na magsasagawa nitong mga pa-training. Ngayon, meron na tayong choice. Pwede na natin gamitin yung CPPD option. Kahit hindi ka umabot doon sa training na allowable time at kung madami kang CPPD o CPPD certificates, pwede po yung gamitin. Pangatlo, competency-based. Nakabase sa tunay mong galing, hindi lang sa papel o tagal ng serbisyo. Ito ay kahit baguhan ka pa lang, kung talagang qualified ka, you can apply. You can be promoted. Yun yung pinakamagandang parte nitong DepEd Order 019 Series of 2025. So, sa old QS, sarado para sa iba at limitado ang galaw ng mga applicants. Ngayon, mas patas, mas malinaw, at mas professional. So, paalala sa mga guro, lahat ng appointments, promotion, at reclassifications starting June 2025 ay kailangang sumunod sa bagong QS. Pero huwag mag-alala, ang mga na-post na bago pa man, ito ay saklaw pa rin ng lumang standard. Kung magbibigay ng bagong vacancy ngayon, ang susundin na natin ay yung DepEd Order 019. Pero kung yung vacancy ay naipost noong May bago yung paglabas nitong bagong DepEd Order, ang susundin po ay yung old na quality standards. Nagets po? Anong gagawin natin ngayon, mga kaguro? Una, i-check ang inyong current qualifications. Mag-enroll sa CPPD ng NEYAP kung kulang sa training. Alamin ang timeline ng publication ng item. Hintayin mo kung kailan ba ilalabas yung mga publication ng inyong SDOs at review ang quality standards ng position ina-applyan bago magsumite ng dokumento. Baka kasi ma-disqualified kayo. Halimbawa, gusto mo mag-apply in Master Teacher tapos kulang yung mga documents na ibigay mo. Nag-apply ka ng Master Teachers pero hindi ka pa pala nakagraduate ng Master of Arts in Education. So, madi-disqualified kayo. So, kailangan, pinaka-importante gawin natin mga kaguro ay ang i-double check o pwede nating i-triple check ang ating mga dokumento. Sa bagong sistema, mas bukas ang daan, huwag matakot sa pagbabago. Yakapin natin to bilang hakbang sa mas mataas na antas ng ating profesyon. Yun lang mga kamis, at happy learning! Sana may natutunan kayo kahit sa konting oras at konting oras na inilaan natin sa bawat isa ay meron akong i-share kahit konting hints or insight sa ating mga kapaguro. Laban mga kaguro, para sa bata, para sa bayan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga co-teachers at i-subscribe ang channel para sa iba pang DepEd updates at tips. Maraming salamat sa inyong panunood mga kaguro. Ka-amazing! I love you all. Bye-bye.